Welcome back, panibagong video, panibagong kaalaman. Mga kapatid, dalawang paraan ngayon ang ituturo ko sa inyo mga kapatid, paano magbag ng saging. Marami pa kasing katanungan hanggang ngayon, alam kong marami pang bago na nanood ng ating video. Huwag kayong aalis pagkatapos nito. Magandang araw mga kapatid, welcome back. Nandito naman po ang inyong kapatid sa kaalaman. Magtuturo na naman. Mga kapatid, kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo na rin yung notification bell nang sa ganun kayo po ay updated sa mga bago kong video. Mga kapatid, uulitin natin ito kasi marami pang katanungan. Hindi ko kayo masagot mga kapatid sa comment mga kapatid. Ang gagawin natin kasi ang katanungan po o ilan months ba pwede maharbis o pwede ibag yung saging mga kapatid. Dalawa yung paraan na pagbag ng saging mga kapatid. Kung makikita ninyo ito, itim na yung flower, tapos yung lumabas na kanyang nodes ay 4 na. Okay. I-explain natin ito ng mabuti mga kapatid para maintindihan ninyo ng maganda, mabuti po. Una, pag nagbag, halimbawa nagbalot kayo ng ganito mga kapatid, itim na, paano ninyo makukuha ang saging ninyo na malinis po at makinis? Paano tayo makakukuha ng makinis na saging? Halimbawa yung ganito, pag ganito kayo nagbalot ng saging mga kapatid, ang kailangan natin ay pwede kayong mag-spray ng bunga. Buds po. Ang gagamitin ninyo, pwede yung topsin. Okay. Pag may ano pang klaseng mga pang pakinis ng bunga, pwede ninyo gagamitin. Okay. Halimbawa yung ganito. Gumamit na kayo ng topsin, nag-spray kayo ng bunga, pwede pa tanggalan ninyo ito ng flower, pwede pang aabutan pa ng 1 week bago kayo magbag. Hindi hindi masisira, makinis pa rin ang kanyang bunga mga kapatid. Okay, baka magtaka kayo kung bakit nagbalot naman ako ng saging, nagbag naman ako ng saging, ay ang bunga ng saging ko ay hindi pa rin makinis, maitim pa rin. Okay, pwede mag-spray kayo ng bunga mga kapatid. Okay, advice ko lang, topsin po pwede. Okay mga kapatid, ito yung pangalawa na technique ng saging, paano mapanatiling makinis ang ating bunga ng saging mga kapatid. Okay, para po ito sa mga katanungan, sasagutin natin sa paraan ng ganito para hindi masasayang yung panunood ninyo mga kapatid. Alam kong marami pang bago na nagtatanim ngayon mga kapatid. Okay. Ito yung tinatawag natin na early bag. Okay. Kaya lang wala tayong nadadala na plastic o poly bag. Sa poly bag naman, dalawang klase, may treated yung may amoy, yung poly bag na may losban yung may amoy. Yung maganda, pag magbalot kayo, ito yung sinasabi ko, babalutin agad. Okay. Yung bunga na ito po yung tinatawag na early bag. Okay. Pagkatapos ito balutin, para po ito sa hindi na gumagamit ng mga kimikal. Hindi na kayo nag-spray ng bunga, wala na totally sa mga small farmer na nagsasaging. Balutin agad yung saging para makinis ang kanyang bunga mga kapatid. Okay. Sana po ay masiyahan po kayo at sana ay may natutunan po kayo sa ating pagtuturo. Kahit nahirapan tayo nag-akyat ng saging, ay maliwanagan po yung lahat ng mga viewers natin na bago lang at saka yung mga old na viewers na hanggang ngayon ay nagtatanong pa rin. Okay. May pagkatapos nito, huwag kayong aalis mga kapatid, marami pa tayong pag-usapan ngayon. Okay, ulitin ko, balutin agad ang bunga ng saging kagaya ng ganito, may puso pa. Hayaan lang mga kapatid na halaan lang. Pagkatapos buksan, kunin yung kanyang flower. Tapos putulin yung puso. Continue na yun yung pagbalot ninyo, pagbag ninyo ng saging. Okay.
Kapatid, sa mga farmers natin, small farmers na nagsubaybay po ng ating channel, uulit-ulitin ninyo lang yung video na ito para maintindihan ng maayos. Yung una natin, yung ganito, maitim na yung flower, tapos gumagamit ng K-Buns po. Nag-spray po kayo ng bunga kahit na hindi mabalot agad. Yung early bag naman, yung pinapakita ko kanina, yun yung may puso pa, okay? Binalot agad para mapanatiling makinis ang bunga na walang spray mga kapatid. Dito naman kailangan mag-spray kahit na late po yung pagbag ninyo ng saging. Okay. Tatapusin natin ito, mga katanungan po na aktual nating sinasagot, hindi lang sa comment mga kapatid. Okay, paano naman natin, okay, halimbawa ang pagtanggal ng hands. Bibilangin natin yung kanyang hands, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hands po ito. Okay, ang saging, depende po sa nag-spray kayo ng dahon o sa mga small farmer na hindi na nag-spray ng fungicide sa dahon po. Halimbawa, hindi na kayo nag-spray ng dahon, gusto ninyong lalaki agad, hindi kayo maaabutan ng wala ng dahon, kailangan kayong magtanggal mga kapatid. Ang gagawin ninyo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kailangan tanggalin ang dalawa. Okay. Yan. Okay. Ang natira ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Tatlo pala mga kapatid kasi siyam. Tatlo ang tatanggalin natin. Okay. Nagtira tayo ng 6. Okay. Kahit 6 lang yan mga kapatid, hindi kayo malulugi. Okay. Ilang weeks ba o ilang weeks pwede ito harvestin mga kapatid? Aabot ito ng 72 days ay 9 weeks yata mga kapatid. Hindi tayo magkamali. Hindi kayo malulugi kasi mga kapatid, nagtanggal tayo ng 3, 6 na lang ang siyam. Ginawa nating 6 kasi hindi tayo nag-spray ng dahon. Okay. Aabot pa rin yan ng 18 kilos o 20 kilos pagdating ng 8 weeks o 9 weeks mga kapatid. Okay. Okay, pag ganyan, okay, tanggal na yung flower, tapos naputol na yung kanyang puso. Okay, pwede nang magbag, pwede pang hindi kasi nag-spray kayo ng bunga. Sana po ay naintindihan ninyo ng maayos po. Ang pag-harvest po sa mga katanungan po, ilang weeks ba bago ma-harvest, before tayo magbag ay 9 weeks po. Pwede po 72 days, 9 weeks and 10 days siguro ata kung nakamali ako. Pwede po, pwede rin 8 weeks. At depende sa laki ng bunga mga kapatid. Tingnan ninyo kung full grade na, pwede na siyang ma-harvest. Sana po ay may natutunan kayo. Ulitin ko, maraming salamat po sa lahat ng mga katanungan ninyo na about bunga po. Sana po ay nasagot natin. Sana hindi masasayang ang panonood ninyo. Ulitin ko sa lahat ng viewers, sa lahat ng subscriber, maraming salamat po. Mabuhay po kayo.